mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you. Oh, Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, na-miss ko kayo. Hindi tayo nakapag-live kagabi. Dahil magla-live ako kagabi. Kaya lang, syempre, pagod na pagod ako mga buweks. Alam niyo na, no? Masyado ako napagod kagabi kasi wala akong halos tulog nung nakaraang gabi. Yung ginawa ko yung vlog ko kahapon. Kaya rin siguro, anong tawag dito? Nagkakahalo-halo ang aking mga sinasabi sa aking last vlog kahapon kasi may notification ng Instagram. Ngayon, in-off ko yung aking notification. Tapos, wala akong halos tulog. Alam niyo yon, Pagoda Harrison Plaza ako. Pero ngayon, medyo okay ang ating beauty ngayon. Nakatulog ako ng 9 p.m. Tapos nagising ako ng 7:30 a.m. O, Jimba, yung pina-edit ko nga sa ating digital creator, sinend niya na pala. Sinend niya na sa akin, hindi ko man lang nakita. Kanina ko lang siya nakita kaninang umaga. So, ayun. Okay naman ako. Bali kagabi, ano, anong tawag dito? Nag-dinner lang kami sa labas and then ayun, pinaliguan ko lang yung Junakis ko. Tapos ayun, konting pahinga tapos nakatulog na ako sa kama. Ba't napapatingin ako lagi dun sa napapatingin ako. Na-miss ko tuloy yung hair ko, yung unang-una ako nagwa-vlog, di ba? Yung ganun ako ng ganun, ganun, ay, di ba? Anyway, ayan. So, feel na feel natin yung hair. At least nagagamit natin siya, di ba? Kasi nakatambak lang siya. So, baka mamaya mavulok, di ba? Nakatambak lang kasi. Totoong hair yan. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. Jimbo. Anyway, kamusta naman kayo? Hello po sa mga nanonood dyan. Hello, hello. Sa 1 million viewers, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. Ayan, galaw-galaw para hindi may stroke, di ba? Anyway, mga buweks, eto na nga, no? Merong Miss Bingo Plus Universe 2025 na tinatawag ang taray ng Bingo Plus, ha? Akala natin hindi masyado nag-i-exist ang Bingo Plus, pero mukhang sa mga naririnig-rinig ko ay magbibigay daw sila ng corona. Ang taray naman ng Bingo Plus, di ba? Di parang kung ikaw ang mananalo dyan sa Bingo Plus, parang ikaw na rin ang nagwagi, di ba? Sa Miss Universe, Philippines. Charat! Hindi naman. Siyempre magbibigay sila ng corona. So kung last year, nagbigay sila ng corona, malamang si ano yan? Si Nueva Ecija, di ba? Ayan si Micah Cabling Martinez, di ba? Siya yung humakot ng award noon, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Talagang bumulusok ito sa pa-votings, di ba? Ayan ha. So ngayon, meron ding pa-votings na naman ang Bingo Plus. Ayan, kailangan nyo silang iboto, di ba? Naglabas sila ng kanilang mga photos sa mga candidates, di ba? So, ayan, meron nga silang photos parang Grand Prix ang dating, no? Parang kakarera sila. Kakarera talaga. So, ayun, di ba? Ang gaganda ng mga girls. Pero, syempre, kudos sa Bingo Plus, no, na meron silang paganyan. At sana magkatotoo yung pakorona nila, di ba? Para namang palong-palo ang magiging winner, di ba? Feeling ko isang winner lang ang kukunin nila. But anyway, ayan, meron nga mga photos ang mga girls, no? Nakakatuwa lang na merong nilabas na ganyan ang Bingo Plus, di ba? Pero yung mga iba, okay-okay lang naman. So, hindi ko na sila babanggitin, no? I have top 20 candidates na talaga namang bumulabog, di ba? Sa social media, di ba? Dito sa mga photos ng mga girls sa Miss Universe Bingo Plus 2025. O, di ba? So, simulan natin ito.
in no particular order, di ba? Para hindi na kayo magkagulo dyan, di ba? Eto na. Siyempre, nandiyan na si Baguio City, di ba? Nung nakita ko 'to si Baguio City, well, naka-swimsuit sila. Siyempre swimsuit 'yan, 'no? Yung nakita ko 'to, sabi ko, "Grabe, ang ganda talaga ng fest ni Baguio City." Yung makeup niya ang linis, yung smile niya ang ganda-ganda, 'di ba? Yung hair niya okay naman, pero tingin ko kailangan niya pa ng konting volume sa kanyang hair. Kasi napapansin ko 'pag si Baguio City, yung hair niya konting curl lang tapos hindi yung parang malakobra katulad nung ano, cobra talaga, katulad nung kanyang photo sa headshot, 'di ba ang ganda-ganda niya doon. Pero 'pag hindi naman yung parang malakobra tapos yung parang medyo flat lang, medyo manipis lang pero konting curl, parang hindi pumapalo kay Baguio City. Pero she is still gorgeous, 'di ba? Yung kanyang pose, okay lang naman. I think kailangan niya pang aralin yung kanyang pose 'no, pero yung kanyang poise naman, pumapalo naman lalo na sa mga rampahan. For me, isa si Baguio City na talaga namang nag-stand out dito sa patimpalak na ito, patimpalak talaga. Dito sa picture nila 'no, sa Bingo Plus, ano ba 'yan, ba't patimpalak? Okay, next. Si Bohol, o 'di ba? May nakita akong isang picture ni Bohol kasi nag-post sila parang tatlong picture yata yon. So pinili ko na lang yung pinakamagaganda 'no. Well, may nakita akong isang picture ni Bohol, sabi ko, "Anong nangyari sa picture ni Bohol doon?" Yung parang I don't know kung naasimangot siya or parang biglaan lang yung picture, parang gano'n, hindi pa siya nakapag-ready. But anyway, napili ko itong picture ni Bohol na talaga naman ang kanyang pose and poise, mga buweks. Ang tindig, ibang-iba, nakakaloka. In fairness naman kay Bohol, gusto ko sa kanya 'tong swimsuit na 'to, bagay na bagay sa kanya, lumabas ang kanyang kurbada, 'di ba? Ayan, at saka yung makeup niya, okay din. Feeling ko nakukuha na ng Buhol team ang kanyang magandang aurahan, yung facial expression niya dito ay palung-palu rin, 'di ba? At kitang-kita natin na talagang maganda at matangkad itong si Buhol. Talaga naman ang Buhol talagang hindi na buhol-buhol. Talagang lumalaban na siya ngayon, 'di ba? So, winner 'yan. Okay, dito naman kay Cebu City, ayan kasama sa ating top 20. Ang napansin ko dito ay Cebu City, she was trying na magpa-fierce, fierce, 'no? Ang maganda dito ay Cebu City, ang linis ng makeup, ang ganda ng hairstyle, ang ganda ng pose and poise, and of course, ang kanyang pa-fierce, fierce ay hindi naman parang masama ang loob, 'di ba? Kumbaga, yung pagka-fierce niya parang mild lang, hindi yung parang nagpipilit-pilit na gano'n tapos hindi na maganda yung dating, 'di ba? For me, si Cebu City, yung kanyang tindig, yung kanyang aurahan, yung kanyang beauty ay talaga namang umaangat paunti-unti, 'di ba? Nakikita ko dito kay Cebu City na talagang lumalabas ang kanyang pinakamataas na kalibre, ang kanyang tinig ay unti-unting umuusbong kaya talagang aabangan natin. Kailangan we keep an eye dito, 'no? We keep an eye dito talaga kay Cebu City, talagang nakakatakot ito. Okay, dito naman tayo kay Davao, nakakaloka naman si Davao. Well, eto 'no, ang pose and poise ni Davao ay talaga namang palu-palo, palong-palong all the time 'no? Talagang sa mga pictorials, hindi mo siya makitaan ng itatapon mo na photos, 'no? Talagang ang ganda-ganda niya, iba yung kanyang facial expressions, iba yung dating niya 'pag nag-fierce siya, 'pag ngumiti siya, talaga naman lumalaban si Davao at ang hair niya dito, bagay na bagay talaga sa kanya, 'di ba? Yung kanyang pose dito, palong-palo din. Ang galing-galing niya, 'no? Ang galing-galing niya sa camera. I think camera loves her face, 'di ba? Ang ganda-ganda niya, ang linis ng makeup, yung pagpa-fierce-fierce, hindi rin yung parang kakatakutan mo, 'di ba? Pero 'pag nakita mo siya nagfi-fierce-fierce parang, ay, mai-enjoy mo talaga, titignan mo talaga yung face niya, tititigan mo talaga, izo-zoom mo pa, 'di ba? Yung hair niya dito ang ganda-ganda, bagay sa kanya. Kasi yung mga ganyang manipis na hair na may konting curl lang, may binabagayan yan, 'di ba? So yung kay Baguio naman, hindi bagay sa kanya yung gano'n. So, okay lang. Mas maganda yung kay Baguio yung makapal yung ano, yung hair niya na may malalaking wavy, wavy hair, ganyan-ganyan, 'no. Pero dito kay ano, kay Davao, ay,
Talagang palung-palo siya dito, ang ganda-ganda, 'di ba? At saka bagay na bagay sa kanya ang swimsuit, ang taray. Gusto ko yung aurahan niya dito, winner, o 'di ba? Dito naman tayo kay Iloilo City. Well, alam natin doon sa Hello Glow, kung hindi ako nagkakamali, yung nasa swimsuit siya, swimsuit, yung nasa swimming pool siya, ay talaga namang disaster ang photo niya doon. Hindi ko alam kung sino yung kumuha sa kanya do'n 'no. Pero dito kitang-kita mo ang kanyang pose and poise, ang ganda ng tindig. Yung swimsuit sa kanya medyo hindi hindi maganda yung hindi gano'n kaganda yung palo sa kanya ng swimsuit, pero nadala niya ito, 'di ba? Talagang na-carry niya kahit na hindi palong-palo sa kanya ang swimsuit, pero kita mo naman ang kanyang pose and poise, kung paano niya ito in-execute, 'di ba, sa photo, ang ganda-ganda. Ang ganda ng smile, o 'di ba? Ang makeup malinis din, kumbaga hindi gano'n kakapal ang makeup, 'di ba, ni Iloilo City, at saka yung hair niya dito bagay sa kanya. Ang ganda-ganda ng kanyang smile, I love it 'no, at saka yung nakagano'n siya sa bewang, 'di ba, napaka-classy. Alam niya kung paano niya talaga babarurutin ang mga kamerang kumukuha sa kanya doon, 'di ba? Kaya para sa akin, I love this photo of Iloilo City 'no. Iloilo City is still there, 'di ba? She's still in the running, o 'di ba? Hindi nagpapaawat. Okay, dito naman tayo kay Isabela, o 'di ba, in fairness naman dito kay Isabela, alam natin na si Isabela ay may scoliosis kung hindi ako nagkakamali 'no. Pero nakikita ko dito kay Isabela, dito sa photo niya, yung kanyang pose and poise, okay okay, okay okay. So gusto ko pa rin siya. Of course, yung kanyang beauty, ang ganda-ganda ni Isabela dito, yung kanyang hairstyle, yung kanyang makeup, medyo napansin ko lang sa makeup ni Isabela most of the time, masyadong makapal. So, may napanood akong video sa Nixin ba yun? Nixin Institute, parang gano'n. So, binanggit niya doon na bata pa lang siya, nag-aaral na siyang mag-makeup-makeup. So, I believe siya lang yung nagme-makeup sa sarili niya. Pero sana, maganda naman yung makeup niya, sana i-tone down niya lang ng konti. Kasi minsan, or kadalasan, masyadong makapal, di ba? Masyadong nagmamatured ang kanyang beauty. Pero dito, okay-okay naman yung ano. I love her beauty here, yung ayos ng hair niya, yung hikaw niya, bumagay sa swimsuit niya. At saka bagay sa kanya yung swimsuit niya, in fairness, ha? Yung pose and poise niya dito, okay naman. Parang wala siyang scoliosis. Kung hindi mo alam na may scoliosis siya, hindi mo maiisip na meron siya. 'Di ba? Kasi sa tindig niya dito, parang naitatago. Ang galing dito ni ano, ni Isabela. And that, I love this photo. Dito naman tayo sa next. Of course, si Laguna, oh my God. Si Eloisa Howard, ang kanyang pose and poise, ang ganda-ganda ng tindig. Yung paghawak niya sa bewang niya, di ba? Nakaganon siya, dalawang kamay. Talagang kitang-kita mo na laban talaga si Eloisa, no? Kitang-kita na pwede na itong ipadala, di ba? Sa Thailand, yung mga ganyan tindig, kitang-kita naman natin yung talagang napakagandang proportion ng kanyang body, yung kanyang facial expressions, yung mga simpleng ngiti na ganyan, na may pagka-fierce, talaga ang ganda-ganda. Yung hair niya, bagay na bagay sa kanya kahit na hindi ito yung hair na sinasabi natin lagi, no, yung katulad sa Miss Universe Philippines Laguna, at yung hair niya sa Aqua Boracay na makapal, na may pag-curly-curly, 'di ba? Na bagay talaga sa kanya, pero dito ay pumalo talaga ang beauty ni Eloy, sa ang ganda ng makeup, pati yung facial expressions, lahat-lahat talagang nakikitaan kung si Eloy sa Howard ay isa sa pinakamalakas na newbies dito sa batch na 'to ng Miss Universe Philippines 2025. Dito naman tayo kay Malay Aklan. At nung kay Malay Aklan, nung tinignan ko 'to, sabi ko, ipapasok ko ba si Malay Aklan sa aking top 20? Kasi ko yung photo. Parang hindi ako naso-solve sa photo niya, pero tiningnan ko yung mga ibang anggulo, tiningnan ko yung kanyang makeup, tiningnan ko yung kanyang pose and poise. Napansin ko na si Malay Aklan ay talaga namang face card. Face card talaga, kung pag-uusapan ay face card, talagang nandyan si Malay Aklan, hindi siya nawawala. Yung pose and poise lang ni Malay Aklan, kailangan lang ayusin yung kanyang tindig, kung saan niya ilalagay yung kamay niya, 'di ba? Kailangan 'yan 'pag beauty queen ka. Yung hair niya dito medyo okay-okay naman, parang hinahangin-hangin pa, pero parang hindi na naayusin dito, but still,
I love this photo. Yung makeup niya, ang ganda-ganda, malinis, no? Kumbaga, parang hindi niya kailangan na makapal na makeup para lang mapansin siya. Pero dito, talagang palong-palo si Malay Aklan. I love her beauty here. Gusto ko yung kanyang tindig dito. Okay, okay naman. Kailangan lang i-polish ng konti. Kailangan lang, alam mo yun, talagang tindig na pang beauty queen, di ba? Pero dito, okay, okay siya sa akin. Yung kanya namang poise, kailangan sa mga rampahan niya, kailangan talaga ma-polish. Ang kanyang pasarela, 'di ba nakita naman natin yung kanyang, pasarela 'di ba sa Hello Glow, sa Aqua Boracay, sa Pinarampa, hindi gano'n kapanong-palo. So, I think kailangan pang i-polish 'yon. But still, face card, pasok na pasok itong si Malay Aklan, 'di ba? Okay, dito naman tayo kay Muntinlupa, of course, 'di ba? Si Muntinlupa naman ay talagang hindi nagpapatumpik-tumpik din. Talagang laban na laban din itong si Muntinlupa, 'no? Kitang-kita natin sa simula pa lang ng Miss Universe Philippines ang kalibre, ang pinakamataas na kalibre ni Winwin Marquez is always there, 'di ba? Talagang laging nandiyan. Yung kanyang pose and poise sa mga photos, talaga nakikita natin kung paano nang lalamon ng bonggang-bongga itong si Winwin Marquez. Sa poise naman, sa kanyang mga rampahan, 'di ba, sa Pina Beauty, sa Hello Glow, sa Aqua Boracay, sa Zone Rocks, 'di ba, kitang-kita natin kung paano lumalaban ng bonggang-bongga si Winwin Marquez. Yung laban niya nung mga nakaraang, pageants na talagang sinalihan niya, parang dito talaga kitang-kita natin na level up ng bonggang-bongga 'no, si Winwin Marquez. Hindi niya tayo binibigo every time na nasa entablado ito at rumarampa, nakikita natin na talaga naman ginagawa niyang playground, 'di ba, ang entablado. Talagang naglalaro siya doon, pero ang paglalaro niya ay talaga namang paniguradong manlalamon si Winwin Marquez, 'di ba? So, facial expressions, palong-palo sa akin, I love that. The makeup and everything, wala na akong masyadong masabi. Yung hairstyle niya, ang ganda-ganda, parang masasabi ko talagang perfection si Winwin Marquez. Ang galing-galing niya. Winner. At bagay na bagay sa kanya yung swimsuit, di ba? Panalo. Kahit maliit lang si Winwin Marquez, kitang-kita natin na talaga naman siya ay isang malaking tinik sa newbies at ganun din sa mga veterana, di ba? And of course, pasok din dito sa akin si Pangasinan, ayan. Bagay na bagay sa kanya yung swimsuit dito, yung kanyang pose and poise, maganda rin, unti-unti talagang gumaganda na ang kanyang, alam niyo yun, yung kanyang mga rampahan, di ba? Napanood naman natin yung kanyang mga rampahan, talagang pumapalo na si Pangasinan, unti-unti na siyang paakyat, di ba? Habang papalapit na ang kompetisyon. At sa pose niya to, nakaganon siya, parang medyo classy yung dating, pati yung ano niya, yung face card niya, ibig sabihin yung facial expression niya, gustong-gusto ko dito, oo, napaka-classy ng kanyang ano, ng kanyang facial expression. Yung 'pag gano'n, hindi ko bet yung mga pahawak ano, yung sakit ulo pose, hindi ko bet yung mga ganyan. Pero dito sa kanya, ang dating ay medyo-medyo classy, kaya talagang nagustuhan ko dito yung pose niya. Anyway, yung makeup niya ang ganda-ganda, 'di ba? Hindi siya I don't know, siguro nagfi-fierce-fierce siya dito, pero hindi naman yun sobrang tapang, yung parang ang dating, hindi siguro fierce, parang she was like trying to tease you, 'no? Parang she was teasing, parang gano'n. But anyway, yung hair niya bagay na bagay sa kanya, sa face niya, 'di ba? Yung kanyang tindig dito, okay naman, maganda naman, pero hindi natin maikakaila si Pangasinan, face card din mga buweks, 'di ba? Talagang lumalaban din 'tong si Pangasinan, hindi rin ito talagang hindi na siya nagpapatumpik-tumpik. Talagang gusto nitong ilaban ng bonggang-bongga ang kanyang lugar, Pangasinan, 'di ba? She's so gorgeous, kaya palong-palo siya sa akin dito. Ang haba ng leeg, 'di ba? Ang haba ng leeg. Sana all, 'di ba? But anyway, she's gorgeous, I love her. Okay, dito naman tayo kay Quezon City. Si Quezon City, well, I like her makeup here, malinis. I think kailangang aralin ni Quezon City yung kanyang facial expressions. Although she's gorgeous, ngumingiti siya lagi, 'di ba? Maganda 'yan. She looks like a happy person. Yung hair niya dito, ang ganda, ang haba na may curly-curly sa dulo. Yung kanyang facial expressions, maganda, nakangiti siya lagi.
Pero gusto ko pang makita si Quezon City na yung iba naman, yung medyo fierce naman, 'di ba? Kasi 'di ba ilang beses na natin siya nakikitang naka-smile. Sa kanya namang mga rampahan, okay naman yung pasarela niya, kailangan lang i-polish ng konti. Yung kanyang post dito, okay lang din. Parang hindi ito yung pinakapaborito kong post, pero pumapalo ang beauty at yung ganda ng katawan, 'di ba, ni Quezon City. So, I love this photo. Kailangan niya lang mapag-aralan talaga ng bonggang-bongga yung kanyang mga post, 'di ba? Sa mga pictures, kung ngingiti ba siya, yung mga pa-smiles-smiles, ganyan-ganyan. At saka yung mga post niya kung paano siya magagaganon, 'di ba? I believe Quezon City is beautiful kaya naman nagustuhan ko 'tong photo na ito, ayan. Okay, dito naman tayo. Quezon Province, ayan. Well, Atisa Manalo is Atisa Manalo. Of course, face card, di ba? Napansin ko dito, well, yung pose and poise ni Atisa Manalo, yung kanyang poise, pag-usapan muna natin. Yung kanyang mga rampahan, nung unang-una, na nag-start yung Miss Universe Philippines, hindi ko masyadong bet. Pero okay din naman. Lalo na yung kumikending-kending siyang gano'n. Kasi, I mean, nakita na natin yan dati, no? So, naghihintay tayo ng iba pang ipapakita ni Atisa Manalo and I'm pretty sure may inihanda yan, sana 'no. So, wala na akong problema doon sa kanyang poise 'no, sa kanyang mga rampahan, sa kanyang pasarela. So, kahit naman doon sa ano, sa Aqua Boracay, okey din 'yon 'no. So, parang naglalakad na siya sa Miss Universe stage. So, pero naghihintay pa rin ako ng konti-konti pang changes 'no, yung kahit na 'wag na matanggal yung kumikending-kending na gano'n, basta may makita tayo yung let's say yung kahit na makitaan natin na powerful or hindi man powerful pero malinis na turn. Kasi sa turn ni Atisa Manalo 'pag umiikot siya, medyo dun siya ano, parang hindi siya ganun ka-flawless. So, naghihintay ako ng maganda-ganda or sobrang ano, kakaiba naman na poise or rampahan, pasarela kay Atisa Manalo. Pero kung yan ang gagamitin niya sa Miss Universe Preliminary and Finals, okay din naman para sa akin. Yung ginawa niya sa Hello Glow. So at least medyo elevated yung kanyang pasarela doon kumpara sa Hello Glow, kumpara sa Pina Rampa, kumpara sa Zone Rocks, di ba? So but anyway, dito nakita ko yung kanyang hairstyle dito, iba naman ang pinakita ni Atisa Manalong hairstyle dito. Kumbaga, parang nakagano, nakabanat siyang gano'n, 'no? Bagay na bagay sa kanya. Pero napansin ko dito, yung makeup niya, wait lang. Yung makeup niya, okay yung makeup ni Atisa Manalo dito, very light lang. So parang, okay, eto na ako maganda na ako. So I don't need very thick makeup. Parang gano'n, 'di ba? So bagay na bagay sa kanya. Medyo ang ano ko lang kay Atisa Manalo, yung kanyang post, okay naman yung kanyang post, yung kanyang tindig na ganyan. Pero kahit na parang simple lang yung pose niya at straight yung body niya, I don't know, parang there's something with Atisa Manalo na something is missing sa kanya, napapansin ko. Parang naka-straight body siya pero hindi mo mararamdaman yung parang she's a very strong candidate. Kasi for me, she's a very strong candidate. Pero 'pag dito sa Miss Universe Philippines, ang napapansin ko sa kanya, marami siyang miss, meron naman siyang mga hit, 'no? Pero once na ito nag-hit, talagang hit na hit, 'di ba? Talagang bullseye. Pero dito kay Atisa Manalo, yung styling niya, bagay na bagay yung hikaw niya sa kanyang swimsuit. Alam talaga ni Atisa Manalo kung ano yung mga babagay sa kanya, 'no? Isang napansin ko pa sa facial expressions ni Atisa Manalo, of course, face card never declines. Na alam na natin yan kay Atisa Manalo, no? Dito naman, syempre, hindi naman natin sasabihin na hindi maganda si Atisa Manalo. Maganda talaga si Atisa Manalo. Kaya lang, yung kanyang facial expressions, medyo nakukulangan ako ng konti, pero hindi mo matatanggal yung beauty niya, no? So, I don't know, medyo siguro pagod na si Atisa Manalo dito and she's still trying her best na makapag-deliver, makapag-perform dito sa Bingo Plus, 'di ba? Kahit papaano talagang kahit na nakikita natin na pagod na siya, nakikita natin yung dedikasyon niya at yun ang mahalaga. But still, I believe Atisa Manalo, yung kanyang facial expressions dito, hindi gano'n ka-strong, pero yung beauty niya nandun pa rin, 'di ba? Kumbaga hindi ko masabi kung kinakalmahan niya dito,
parang feeling ko she's a little bit tired, 'di ba? She's a little bit tired, but still she's gorgeous and I love this photo of Atisa Manalo dito sa Bingo Plus. Ayan, 'di ba? Ang ganda ng body niya dito in fairness ha, pati yung ano niya, yung tindig niya dito. In fairness, kaya lang para mapapansin mo talaga na medyo pagod ang ating Reyna, 'di ba? Gano'n na ba katagal yung ano? Gano'n na ba katagal ang Miss Universe Philippines? Siguro magdadalawang buwan na yata, nakakaloka. But anyway, gano'n talaga. Kung gusto niyo ng corona, well, kahit na 3 buwan pa ito, magtiyaga kayo, 'di ba? Gano'n talaga yun. But anyway, ayun nga, napansin ko rin si ano, isingit ko lang si Pasay, wala din siya dito, 'di ba? Hinahanap ko si Pasay, eh. Hinahanap ko si Pasay. Sabi ko, "Nasaan si Pasay?" Tinignan ko pa sa Instagram, wala talaga si Pasay. But anyway, Atisa Manalo is Atisa Manalo, gorgeous, beautiful, no? So sana 'pag nakita natin ulit si Atisa Manalo sa mga photoshoots, mas makita natin yung glow ng kanyang beauty, 'di ba? But anyway, kahit ganyan yung looks niya, na medyo pagod siya, ang kanyang beauty naman ay talagang hindi nagde-decline, 'di ba? Four talaga, ayan, for Miss Universe talaga ang kanyang beauty at ang kanyang caliber, 'di ba? Okay, dito naman tayo kay Siniloan Laguna, ayan, si Iliana Marie Aduana. Napansin ko dito kay Iliana Marie Aduana, yung kanyang, of course, yung kanyang pose and poise, ang ganda-ganda, 'di ba? Let's talk about her pasarela. Yung pasarela ni Iliana Marie Aduana, I know, kinakalmahan niya. Kumbaga, siguro, tingin ko lang ha, parang piniplease niya yung kanyang mga bashers, no? Piniplease niya ang kanyang mga bashers. So, parang hindi naman kailangan, no? Parang magpakatotoo lang siya. But anyway, hihintay natin yung preliminary, no? Sa mga nakaraang rampa nila sa Hello Glow, sa Pina Rampa, sa Aqua Boracay, sa Zone Rocks, talaga namang palong-palo ang mga laban ni Iliana Marie Aduana, 'di ba? Yung palo ng kanyang balakang ay talaga naman yung kanyang pasarela, all in all, talaga namang hindi nagpapahuli itong babaihang ito. Talaga namang laban na laban ang nag-iisang Iliana Marie Aduana, 'di ba? Alam naman natin ang kanyang full caliber ay talagang sobrang taas at hindi ito papayag ng ganun-ganun lang, 'di ba? Talagang susungkitin nito ang gusto niyang masungkit, 'di ba? At sana pala rin siya diyan kasi isa rin si Iliana Marie Aduana na talaga namang rooting ako sa lahat ng mga kandidata. Anyway, yung kanyang hair dito mo ang naka-hair extension siya, ang haba-haba ng hair niya, bagay na bagay sa kanya. At least nakakita tayo ng kakaibang hairstyle kay Iliana Marie Aduana, 'di ba? Para siyang mermaid dito, 'di ba? Kailangan niya na lang ng buntot, 'di ba? Ang ganda-ganda ng kanyang tindig, yung kanyang pose, 'di ba? Every time na nagpo-post ito sa mga photoshoot ng Miss Universe Philippines, kitang-kita naman natin ang high caliber ng kanyang face, yung face card, mga buweks, ang ganda-ganda niya dito. Ang tindig, di ba? Ang ganda-ganda. Tapos yung nakaganon pa yung kamay niya, di ba? Ang klase lang. Ibang Iliana Marie Aduana ang nakikita natin dito ngayon. For me, ibang Iliana Marie Aduana ang talagang nasisilayan ko dito ngayon. Parang pinakalmahan lang nila, kinalmahan lang nila yung makeup ni Iliana Marie Aduana. Hindi makapal, yung contact lens niya bagay na bagay din sa kanya. Ang ganda-ganda dito ni Iliana Marie Aduana, no? Ang ganda-ganda niya dito. Grabe yung kanyang ano, grabe yung kanyang balakang, grabe yung kanyang 'di ba? Ang angas, 'di ba? Yung iba nakahawak sa bewang na nakaganon, siya yung nakaganon, 'di ba? Parang manununtok, charot. Manununtok, 'di ba? Charito. Ganun siya katapang, talagang hindi siya papayag ng ganun-ganun lang, 'di ba? Hindi ito magpapahuli ng buhay, mga buweks. Talaga namang kitang-kita natin na si Iliana Marie Aduana ay talaga namang isa sa mga pinakamalalaking tinik sa Miss Universe Philippines 2025 ngayon. Sa styling, talaga nakikita natin yung mga damit niya, mga OOTD niya, and all, yung mga rampahan niya ay talaga namang hindi naman talaga magkandamayaw ang kalibre, ang full caliber ni Iliana Marie Aduana. Kitang-kita natin yung kanyang uhaw factor. Talagang kung paano siya lumalaban, yung kanyang gigil, medyo bawas lang ng konti, which is okay lang yon. Hindi naman yung parang gigil na gigil, di ba? Yung parang
pagdating mo dun akala mo ikaw na yung panalo, hindi siya gano'n. Nakikita ko na lumalaban din ito ng patas, 'di ba? Pero yung kalibre niya ay hindi natin maitatanggi na talaga namang napakataas kahit na kinakalmahan pa nito sa mga rampahan, 'no? So for me, Iliana Marie Aduana ay talaga namang isa sa mga standouts, beauties, and photos dito sa Bingo Plus, 'di ba? Universe 2025, 'di ba? Okay, dito naman tayo kay Chelsea Fernandez o 'di ba si Sultan Kudarat, ayan. Alam niyo sa totoo lang, nung kanilang swimsuit photos, 'di ba naghahanap ako. Naghahanap ako, sabi ko, sana yung mga girls nakitaan naman natin ng naka-smile sila, 'di ba? Kasi dun sa mga photos nila sa swimsuit, portrait nila ano, sabi ko, parang yung mga girls parang lagi silang naka-fierce, 'di ba? Yung iba nakasimangot. Wala man lang tayo nakitang parang naka-smile ganyan or konting smile gano'n-gano'n. 'Di ba wala tayong nakitang gano'n, sabi ko, "My God, what happened?" 'Di ba? Parang kailangan ba lagi naka-fierce sila? Parang hindi naman, 'di ba? But anyway, dito sa pose and poise ni Sultan Kudarat, yung poise niya talaga naman ang kanyang pasarela, alam na natin 'yan 'no. Pagdating sa pasarela talaga namang Sultan Kudarat ay hindi nagpapahuli, talaga namang laban na laban sa entablado. Ginagawa din itong playground, ang stage, 'di ba, ang beauty pageant stage. Ang kanyang post dito ay talaga naman kitang-kita natin na yung kurbada ng kanyang katawan, 'di ba? Ang ganda-ganda, yung kanyang smile talaga namang ay hindi mo mahihindian ang kanyang beauty. Talaga namang kitang-kita natin ang face card ni Chelsea Fernandez dito. Yung kanyang smile, ang ganda-ganda, 'di ba? Yung kanyang makeup, ang linis-linis, yung kanyang hair, bagay na bagay sa kanya yung nakapusod na ganyan, 'di ba? Panalo. Gusto ko yan, pati yung hikaw niya, bagay na bagay din sa kanya and yung swimsuit niya, so beautiful. Kitang-kita natin ang kalibre ni Chelsea Fernandez. Mukhang aarangkada talaga ito hanggang dulo, mga buweks. Hindi imposible yan, hindi imposible yan. Yung mga rampahan, yung mga tindig ni Chelsea Fernandez ay talaga namang puwedeng-puwede rin sa Miss Universe, 'di ba? Yung kanyang mga parampa-rampa sa entablado, yung kanyang charm ay talaga namang papatok sa universe. So sana lang 'no, isa rin ako sa mga rooting kay Chelsea Fernandez. Ayan 'no, kung papalarin ay hindi imposibleng makaabot ito sa final cut. Talaga namang itong babaeng ito kalmado lang pero nararamdaman nating lahat kung gaano rin ito katinik, 'di ba? Isa sa pinakamalakas na front runner sa batch na ito ng Miss Universe Philippines. Kudos sa kanyang styling, no? Sa kanyang makeup artist. Nakuha nila yung magandang makeup dito kay Sultan Kudarat. Yung styling niya, ang ganda-ganda dito. Yung hair niya, everything. I love it. Okay, dito naman tayo kay Tacloban City, ayan. Dito kay Tacloban City, hindi ko masyadong gusto yung kanyang post dito, but still, yung kanyang beauty ay talaga namang pumalo sa akin. And yung swimsuit, gusto ko yung ganitong swimsuit, no? Yung one piece siya, tapos yung parang merong butas dito. Gusto ko yung mga ganyan kasi nakikita mo yung kurba ng mga girls, no? Yung ganda ng kanilang skin, di ba? So ayan, gustong-gusto ko dito yung skin tone ni Tacloban City, tapos yung kanyang arms, 'di ba, kitang-kita mo na parang merong curve yung kanyang ano doon, yung kanyang braso, mukhang naggi-gym, nagfi-fitness training itong si Tacloban, 'di ba? Yung kanyang facial expressions, ang ganda-ganda na parang nakaganon lang siya, 'di ba? Parang hindi mo alam kung hindi naman siya nagfi-fierce, pero parang she's teasing you, 'no? She was teasing you. Parang, "Eto ako, pansinin mo ako." Parang nakaganon lang siya. Yung face card niya dito, ang ganda-ganda. Yung hair niya, bagay na bagay din sa kanya. Yung hikaw niya, bumagay sa swimsuit niya. So, yung kanyang pose and poise naman, sa pose niya, dito, meron siyang mga post sa mga photos na gustong-gusto ko sa mga previously, 'no? Dito naman sa post niya dito, okay din naman, 'di ba? Okay lang sa akin, pasado pa rin sa akin. Yung poise niya naman sa kanyang mga rampahan, napansin ko sa Hello Glow, sa Pina Runway, sa Aqua Boracay, sa Zone Rocks, medyo kailangan niya pang i-polish yung kanyang pasarela. Pero still, Tacloban is still in the game. Talaga namang hindi mo madi-decline ang kanyang beauty. Yung makeup niya dito maganda. Although, ang napapansin ko dito kay Tacloban, yung kanyang mga
'pag lumalabas siya sa mga anong tawag dito, sa mga events 'no, ng Miss Universe Philippines, lalong-lalo na sa mga photo shoots, napapansin ko na makapal ang makeup ni Tacloban. So sana i-tone down naman nila ng konti, 'di ba? Parang I don't think na kailangan niya ng makapal na makeup kasi I've seen yung sa Nixin 'no, Institute something 'no, yung isa sa mga sponsors ng Miss Universe Philippines. Nagsasalita siya doon sa parang ambush interview. Wala siyang masyadong makeup and she is very gorgeous. Maganda talaga si Tacloban. So for me, Tacloban is still in the game in this round. Okay, dito naman tayo kay Taguig. Ayan. Si Katrina Legado, o 'di ba? Well known as, yung pini-flip talaga yung hair na ginaganon, 'di ba? So dito sa picture niya dito ay talaga namang inano niya, talagang hinagis niya ang kanyang hair, 'di ba? At ang ganda-ganda ng palo dito, ang ganda-ganda ng kinalabasan. Sa makeup ni Katrina Ligado, ang ganda-ganda, 'di ba? Hindi naman siya yung gano'ng kanipis, pero ang ganda-ganda, hindi din naman gano'ng kakapal. Pero ang linis-linis ng makeup niya, yung facial expressions, palong-palo, talagang Katrina Ligado, my goodness, mga buweks. The camera loves her face naman talaga, 'di ba? Sana all. Yung one piece na swimsuit na suot niya dito ay bagay na bagay sa kanya. Ang ganda-ganda ng pose niya dito, talaga namang kitang-kita natin yung mga kinalalabasan na mga photos ni Katrina Ligado ay talaga namang hindi nagpapaawat. Alam niya kung paano niya ipoproject yung kanyang body sa camera. Alam niya kung ano yung tamang angle niya, 'di ba? Sa poise naman, sa kanya namang mga rampahan 'no, sa Pina Beauty, sa Pina Rampa, sa Hello Glow, gusto ko yung rampa niya doon, konting polish lang. Sa Pina Rampa, okey naman, okey din, konting polish lang 'no. Sa ano naman, sa Zone Rocks, okey din naman yung kanyang pasarela. Do'n naman sa Aqua Boracay, okey din 'no, gusto ko yung rampa niya doon, although konting polish pa rin 'no. So sana 'wag na masyado yung pag-gano'n ng hair, 'di ba? So sana iba naman, 'di ba? Pero still, etong si ano, Katrina Ligado ay talaga namang hindi siya nagpapahuli pagdating sa mga ganyan-ganyan, lalo na sa mga photos, 'di ba? Talaga naman yung kanyang face card never declines, 'di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda ng kanyang skin tone, in fairness. Talagang nakikita ko dito kay Katrina Ligado, kung hindi man Miss Universe Philippines, makakasungkit ito ng corona. Makakasungkit ito ng corona, panigurado 'yan 'no? Nararamdaman ko at sana magkatotoo because she deserved it, 'di ba? Ayun, at saka kung makakasungkit man siya ng corona kahit na hindi Miss Universe Philippines, kung siya yung magiging Miss Universe Philippines natin, wala akong problema. I love her. I love her beauty. I love her pose and poise. Yung communication skills, okay naman. Kailangan lang ng medyo training pa, no? Para maano yung kanya, ma-enhance, tama ba yun? Yung kanyang confidence, di ba? Sa pagsagot dun sa question and answers, no? Anyway, kung hindi niya man masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines, supranational. Sana, wag naman sa Miss Charm, di ba? Mapapasabak na naman tayo dyan sa ano, sa mga bitchin, di ba? But anyway, for me, standout, isa sa mga nag-standout talaga ito si Taguig dito sa Bingo Plus photos. Miss Bingo Plus Universe 2025. I love it. I love it. Okay, dito naman tayo okay, ito talaga naman 'pag nakikita ko 'to sa mga pictures, talaga namang pumapalo ito, nag-number 1 na sa akin 'to, eh. Hindi ko lang matandaan kung saan, basta nag-number 1 na ito sa aking mga ano, sa aking mga posters 'no. Si Bagos City, Negros Occidental, talaga namang hindi mo maikakaila ang beauty nito. It reminds me the Latina beauty of Miss Grand International 2024 Colombia. 'Di ba? Hindi ko matandaan yung pangalan niya kung Valeria, ayan. So, lagi ko siya nakakausap si Colombia last year sa mga interviews din. Tuwing nakikita ko siya, sabi ko, ang ganda-ganda nitong si Bagos City Negros Occidental. Yung kanyang pose and poise dito, oh my God, yung body niya, ang ganda-ganda ng kurbada. Yung tindig niya dito, yung paghawak doon ng ano, ng mga kamay niya sa balakang niya, ang ganda-ganda, napaka-powerful, 'di ba? Ang ganda ng pose and poise, yung kanyang pasarela sa mga runway sa Miss Universe Philippines, okay naman, konting polish pa.
Pero dito sa kanyang post dito ay talaga namang hindi ko siya mahihindian. Talaga namang pumapalo ang kanyang post dito, ang kanyang smile talaga namang kaakit-akit. Ang kanyang makeup, ang ganda-ganda, bagay na bagay sa kanya. Yung kanyang hair ay talaga namang umaakma sa kanyang buong kalibre dito sa photo na ito. I love it. Pati yung kanyang skin tone, sobrang nag-uumapaw ang ganda niya dito. Talaga namang, sabi ko, my God, yung swimsuit niya bagay na bagay din sa akin. Kaya naman talagang palung-palo sa akin dito si Bago City Negros Occidental na talaga namang kitang-kita ko itong si Bago City ay mukhang hindi rin magpapahuli ng buhay mga buweks, di ba? Talagang yung kalibre nito, yung kanyang communication skills, maganda-ganda rin. O di ba? Baka mamaya biglang bumulusok itong si Bago City Negros Occidental sa preliminary at finals. You'll never know. Ang ganda-ganda nito. Talagang ito pwede rin itong ipangtapat no sa mga Latina yung ganitong itsura, 'di ba? I love her beauty. So she's still in the game. Okay, dito naman tayo kay Ifugao o Jimbwa. Etong kay Ifugao, hindi ko gustong-gusto yung kumbaga hindi siya yung pinakapaborito kong swimsuit kay Ifugao. Pero ang maganda dito na-execute niya, 'di ba? Na-execute niya naman. Yung kanyang pose and poise, okay naman sa akin. Yung kanyang pose dito, okay lang din, 'no? So kumbaga, nakakakita tayo ng kakaibang mga flavors ng kanilang mga pose, 'no? Hindi ako sobrang tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ako masyadong fan ng mga sakit ulo pose, 'di ba? Medyo naumay na ako diyan nung last year, 'di ba? Pero dito talaga naman kitang-kita mo na parang nang-aakit dito si Ifugao, yung kanyang facial expressions, yung kanyang hikaw bagay rin sa kanyang swimsuit. In fairness, yung kanyang makeup ang ganda-ganda, fierce-fierce siya dito, yung looks niya na talaga namang parang nang-aakit, 'di ba? Parang nakaganon lang siya. 'Di ba? Ang ganda-ganda, face card din talaga itong si Ifugao, 'di ba? For me, nag-stand out siya dito sa akin. Isa siya sa mga nag-stand outs. And of course, yung kanyang pasarela sa mga runways ng Miss Universe Philippines, konting polish pa, pero okay-okay, lalo na sa Hello Glow. Maganda yung rampa niya doon. Pero yung mga sumunod na sa Pinarampa, sa anong tawag dito? I think sa Hello Glow na bullseye niya. Pero sa Pinarampa, sa Zone Rock, sa anong tawag dito sa sa ano rin sa Aqua Boracay, okay din yung rampa nyo doon, 'di ba? So ang ganda-ganda nito si si Ifugao. In fairness naman kay Ifugao ay talaga namang umaarangkada mga taga Ifugao. Ano na, 'di ba? Winner siya dito. Yung kanyang although napapansin ko si Ifugao maliit lang siya. But anyway, para sa akin, talagang lumabas ang kalibre dito ni Ifugao. Talagang lumalaban dito si Ifugao. Ang ganda ng makeup niya dito, no? Sa totoo lang, minsan parang ang hirap make-upan ng mga mapuputi. Kailangan maingat ka dyan. Kasi pag minake-upan mo sila, pag napakapal, di ba, kitang-kita na makapal, di ba? So for me, dito, ang ganda-ganda ng styling ni Ifugao, yung hairstyle niya. Talaga namang na-highlights yung kanyang beauty, no? Kasi talagang parang nakaganon lang siya, pinusod lahat ng hair niya, di ba? So talaga para i-highlights yung kanyang beauty. At talaga namang nag-succeed ang kanyang team niya dito. Very successful. So kudos sa team ni Ifugao and to Ifugao, no? Talagang she's still in the game. Ayan. Okay, dito naman tayo kay Oriental Mindoro. Isa na naman tong si Oriental Mindoro sa swimsuit niya na hindi siya yung pinaka-favorite ko na swimsuit, no? Parang nag-ano siya, nag-two-piece siya. Ayan, two-piece nga. So, kumbaga dito sa swimsuit niya, I don't know, parang medyo nilalamon siya ng swimsuit niya. Hindi naman yung lamon na lamon, no? Kasi hindi ko nakikita yung curve, yung magandang curve ng katawan dito ni Oriental Mindoro. Yung kanyang pose dito, medyo kailangan pang i-polish, pero yung kanyang poise naman sa kanyang mga rampahan sa Hello Glow, medyo dun ako medyo na-disappoint sa rampahan niya. Sabi ko, oh my God, ano nangyari kay Oriental Mindoro? Kasi yung mga nakikita ko mga rampahan ni Oriental Mindoro, since laman niya ng entablado sa beauty pageants, no? Parang sabi ko, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa pasarela niya? Parang hindi yata pumalo si Oriental Mindoro. Pero pagdating naman ng Pinarampa, pagdating naman ng
ng Aqua Boracay, pagdating naman ng Zone Rocks, kitang-kita naman natin na maayos-ayos naman yung kanyang pasarela. So sana mai-polish at ma-maintain yung magandang pasarela sa kanya na nakita ko na dati pa, no? So parang feeling ko kinakabahan yata itong si Oriental Mindoro. But still, Oriental Mindoro, I believe she's still in the game. Nakikita ko talaga naman yung face card. Itong si Oriental Mindoro ay talaga namang hindi rin nagpapahuli, di ba? At yung nakikita ko lang dito kay Oriental Mindoro, napapansin ko lang, parang sinabi ko na 'to dati, sabi ko, parang walang masyadong nababago sa kanyang facial expressions. So sa mga photos, mga portraits na nilabas ng Miss Universe Philippines, kahit dun sa mga pictures niya sa kanyang Instagram accounts, sa kanyang Facebook, parang yung facial expressions ganun na lang ng gano'n. So sana mas makitaan natin si Oriental Mindoro ng kakaiba naman na facial expressions kasi mahalaga yan. Kasi kung laging ganyan, mauumay na yung mga pageant fans, di ba? So ayun, baka mamaya yung mga supporters niya maumay na rin. So ayun, but still, Oriental Mindoro is still in the game. Face card, ang ganda-ganda. Yung hair niya dito na straight lang na mahaba, okay na okay sa kanya. Yung hikaw, yung contact lens na ginamit niya, yung makeup niya, napansin ko dito yung makeup ni Oriental Mindoro, medyo hulas, pero still, lumalabas pa rin yung beauty, yung natural na beauty ni Oriental Mindoro. Tingin ko, kahit na siguro lagyan mo to ng uling sa mukha niya, kahit na balutin mo ng uling yung face niya, talaga namang lalabas pa rin ang natural na beauty ni Oriental Mindoro. So sana lang maayos-ayos pa yung makeup niya. I believe siya lang yung nagme-makeup sa sarili niya. So siguro medyo pinawisan niya siya or whatsoever. Ayun. So, but still, she's still gorgeous, no? She's still in the game. I love her beauty. So, nasa top 20 ko siya. Okay, the last but not the least. O, di ba? Nakalimutan. Well rehearsed talaga. O, hindi rehearsed to. Nakikita nyo naman, wala naman akong kodigo. Tinitignan ko lang yung mga pictures nila o wala naman akong binabasa. Okay, dito naman tayo kay ano. Dito naman tayo kay Tarlac. Ayan, pinakita ko na sa inyo, no? Si Tarlac, di ba? Ayan ang ating last candidate dito sa ating top 20. Si Tarlac ay talaga namang ang ganda-ganda ng pose and poise dito. Talaga namang hindi nagpapahuli ang Tarlac. Nagugulat ako kay Tarlac ngayon. Kasi habang papalapit na ang laban, ang pinaka-exciting part, no? Syempre, ang inaabangan natin dyan is yung kanilang preliminary kung saan natin makikita kung sino talaga mag-stand out, di ba? So ngayon, sabi ko, oh my gosh, etong si Tarlac, di ba, parang hindi na nagpapahuli, parang bigla na lang lumalabas ang kanyang kalibre, mga buweks, di ba? Yung kanyang pasarela sa mga runways ng Miss Universe Philippines, like yung Zone Rocks, yung ulitin natin yung Zone Rocks, yung Hello Glow, yung Aqua Boracay, doon naman sa Hello Glow, medyo okay-okay yung rampa niyo doon, konting polish lang. Sa pinarampa naman, okay-okay lang din. Sa Zone Rocks, medyo okay. Dito naman sa Aqua Boracay, okay din naman, pero kailangan pa ng konting polish. I believe, kailangan pa ng konting polish, no? Pero nakikita ko ito, si Tarlac ay bigla na lang bubulusok. My God, every time na nakikita ko to sa mga events, talaga naman yung kanyang pose and poise ay hindi nagpapahuli mga buweks. Ang ganda ng tindig niya. I believe, nakikita ko dito kay Tarlac, very striking ang beauty niya. Kaya kailangan talagang mag-ingat ang mga newbies, no? Ganun din ang mga veterans kasi pwede itong umarangkada, 'di ba? Pwede siyang umarangkada. Makuha lang yung tamang styling sa kanya, yung tamang makeup kasi sa mga photos na inilabas ng Miss Universe Philippines, yung swimsuit, yung headshot, yung evening gown, medyo kumbaga hindi nga medyo, hindi siya pumalo doon. Pero ayan, nakikita ko unti-unti itong si Tarlac ay talaga naman mukhang nakuha na nila yung tamang makeup, yung tamang styling dito kay Tarlac, 'di ba? Ang ganda-ganda ni Tarlac dito, talaga namang iba ang pinapalo ng beauty ni Tarlac dito sa Miss Bingo Plus Universe 2025. Yun na ang ngiwi siyang ganon. Parang, hello, I'm here.
'Di ba parang you forgotten me. I'm just here, 'di ba? I'm still in the running. O 'di ba parang gano'n yung sinasabi niya. Girl, ipasok mo ko sa top 20 mo. Yan ang sinabi niya sa akin, 'di ba? Girl, hello. Nandito lang ako, no? Ipasok mo ko sa top 20 mo because I deserve it. O 'di ba? Parang gano'n ang dating niya sa akin. Talaga naman nakita ko dito, grabe ang katawan ni Tarlac. Grabe ang katawan niya, talagang hindi nagpapahuli si Tarlac. Ang ganda ng beauty niya dito, talaga namang pumalo ang beauty niya dito sa akin, no? So, yung anlinis ng makeup niya, ang contouring, ay die. Wala na akong masabi. Yung hair na straight, parang kumakatrio na gray sa preliminary ng Miss Universe 2018, di ba? So, sana yung team ni Tarlac, sana lang 'no, ma-maintain nila yung ganitong styling kay Tarlac, 'di ba? Para naman makita natin yung buong kalibre ni Tarlac kasi natabunan siya, kasi isa si Tarlac na nakitaan ng talagang may pinakapangmalakasan na kalibre nung press conference pa lang ng Miss Universe Philippines 2025, 'di ba? So bigla siyang natabunan pero ngayon ay bumabangon unti-unti itong si Tarlac na para bang masasabi mong she rise from the ashes, 'di ba? The phoenix, 'di ba? Ay talaga namang lumalabas paunti-unti ang pinakamakamandag na tinik, 'di ba? Kamandag na tinik talaga. May makamandag palang tinik, 'di ba? Malasawa na malaisda, gano'n, 'di ba? So for me, talaga namang isa si Tarlac na talaga nag-stand out sa aking top 20 dito sa Miss Bingo Plus Universe 2025, di ba? Anyway, mga Buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga Buweks, and I love you all. Bye! See ya!